If it's okay with you. Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador, na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Morales. Alam mo, Mr. Morales. Senator Jinggoy, please. Huwag mo pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at ako hindi Order. Please, silence. Morales, inungkat ang pagiging convicted ni Jinggoy Estrada sa Senate hearing. Nagkainitan sina Senador Jinggoy Estrada at dating Philippine Drug Enforcement Agency Agent Jonathan Morales sa pagdinig ng Senado nitong Lunes, Mayo 13, matapos banggitin ng huli ang pagiging convicted ng senador. Sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs hinggil sa umano'y nag-leak na dokumento sa Philippine Drug Enforcement Agency. I am done with Santiago. Pag-aralan muna yung kanyang sasabihin, then you are free to entertain General Santiago. No. I will not question the two gentlemen. I will just go straight to the point and ask questions to Mr. Morales. Go ahead, Your Honor. Okay, Mr. Morales. Yes, Your Honor. Nakita ko sa isang interview mo na sinabi mo na ako raw ay hindi marunong mag-imbestiga. Am I correct? Yes, Your Honor. Yun po opinion ko bilang investigador dahil inaasahan ko po inimbita po ako rito as resource person. Alright. At mistula ako na ituring na akusado. I will have to respect your opinion, but my track record in investigating here in all public hearings will attest to it. Okay? Now, the second question. Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Yun po yung opinion ko, Your Honor. Dahil doon sa nakikita kong takbo ng... Bakit sayang ang bayad? Your Honor. Dahil ako, ginagawa ko, tinutupad ko ang aking sinumpaan tungkulin bilang inyong senador at kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Dahil sinabi mo, sayang ang binabayad nila sa akin. Your Honor, yun po yung opinion ko, gawa ng ako po ay isang investigador. Ang investigador po, nag-extract po na information, nag-elicit po na information upang makuha mismo yung yung ninanais doon sa subject matter. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Ako po ay nagsasalita lang bilang sa aking opinion at bilang doon sa aking karanasan bilang isang investigador. Kapag ako po ay kaharap ng isang iniimbestigahan, talagang sinisikap ko po na makuha ko yung sustansya na kinakailangan patungkol po dun sa hinahangad kong resulta. Ako po, hindi po kailanman na namemersonal o kumakaladkad o naghuhusga sa pagkatao ng kahit na sino, lalo na yung mga naimbestigahan ko talagang mga kriminal. Kinwestiyon ni Estrada, Vice Chairman ng komite, kung papayagan bang tumestigo sa Senado si Morales. Ito ay matapos umanong lumitaw ang mga kaso ni Morales hinggil sa planting of evidence, estafa, extortion, at false testimony. How can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited, knowing this person has a lot of criminal records? Ani Estrada na pinatutungkulan ang isang video recording na inihanda ni Morales. Sinabi naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa, Chairman ng komite, nahihingi sila ng tulong sa Philippine National Police, PNP, Anti-Cybercrime Group upang malaman umano kung in-edit o putol ang video. Samantala, sinagot ni Morales ang naging pag-question ni Estrada at sinabing hindi umano maganda ang naturang pagbitaw ng senador ng mga salita tungkol sa kanya. Parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talaga ang hinuhusgahan, ani Morales. Ako'y may kaso pa lang, at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ng ating butihing senador, na convict na po. Huwag naman pong ganoon, dagdag pa niya. Agad naman itong sinagot ni Estrada, at sinabing huwag umano nitong pakialaman ang kanyang kaso. Alam mo, Emer Morales, huwag mong pakikialaman ang kaso ko, problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo, anang senador. Yung kaso ko, Your Honor, hinaharap ko naman po.
At hindi ko po tinatakbuhan, saad naman ni Morales. If it's okay with you. Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na-convict na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, At ako hindi ko po Order. Please, silence. Una, Mr. Morales. Yan ang opinion mo. Ito naman opinion ko. Okay. Meron akong kopya ng desisyon ng Civil Service Commission affirming the decision of PIDEA Director General Arturo Cacdac, finding you guilty of dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. The Civil Service Commission ruled that, and I quote, "It is undeniable, based on Morales' admission, that he concealed or distorted the truth about factual circumstance of the arrest of Chua and Miao. Morales' earlier statement that the arrest was a result of a lawful arrest and later, take note, retracted the same is telltale proof of dishonesty. His action, among others, of planting evidence is likewise an act of dishonesty because it is contrary to the fact that no illegal drugs were seized nor under the possession of the accused." Ang desisyon nito ng Civil Service Commission ay kinatigan ng Korte Suprema noong January 20, 2016. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi niyo, Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, Wait. I am testing your credibility, Mr. Morales. All right? You have string of cases filed against you, and one of these that I am mentioning right now is the decision of the Civil Service Commission, which was affirmed by the Supreme Court. All right? Your Honor, yung pong desisyon ng Civil Service na sinasabi nyo ay walang kaugnayan sa pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung investigation po na ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis sa mga katanungan ko? Huwag kang lumihis. No, Your Honor, hindi po ako lumilihis. Sapagkat ang pinag-uusapan po natin... Is it true that you planted evidence? Yes, Mr. I just would like to remind you that you address your questions and everything to this chairman para hindi kayo magkapersonalan. Yes, please Your Honor. address through the chairman para hindi masyado iinit yung Don't usapan evade nyo. my question, Mr. Morales. Continue. Is it true that you planted evidence? But according to the Civil Service Commission decision, and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence. No, Your Honor. You mean to say that you disagree? Of course, you will disagree to with the decision of the Civil Service and the affirmation of the Supreme Court. How can you disagree with the No, Your decision of the Honor, Supreme hindi Court? po yan yung istorya, Your Honor. At ito, Your Honor, yung sinasabi nyo to discredit my credibility, Your Honor. Ang pinag-uusapan dito, ang issue, Your Honor, is yung pagiging investigador ko. Hindi po ako akusado, Your Honor. Mr. Chairman. I am not discrediting your... I am testing your credibility. Huwag kayo magsabay magsalita. Dapat pakinggan mo kung magsalita si Senator Jinggoy. Saka ka sumagot. I am testing your credibility. Pinapangunahan mo. Sinasabi mo, I am discrediting your credibility. Kung meron man. Your Honor, sa umpisa pa lang nung magmula nung dumating kayo dito sa hearing, Mr. Chairman,
ito na yung naging experience ko, Your Honor, Mr. Chairman, dito sa Senate investigation. Ang ipinunta ko po rito is resource person po ako para dito sa PIDEA Leaks. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay yung paglabas ng dokumento dun sa PIDEA. At ako po, Your Honor, investigador lang po ako. Hindi ako akusado, Mr. Chairman, para i-test yung aking credibility. Nakapako lamang po ang aking kaalaman patungkol po dun sa ipinalabas ng vlogger na si Maharlika, patungkol po dito dun sa mga confidential documents, classified documents. Doon lang po ako. Ngayon, kung ang butihing senador, Your Honor, ay ang gagawin sa akin ay atakihin ang aking personalidad, wala pong kinalaman ito doon sa mga classified documents na ginawa noong 2012. Ang tanging participation ko lamang po at nalalaman ay yun lamang po nangyari ng 2012. Matapos na pumunta yung confidential informant sa Intelligence and Investigation Service. Ngayon, kung ito dinadanas ko ngayon na talagang sinisira yung aking pagkatao, hindi kaya ito ay may kinalaman doon sa ngayon presidente ng Pilipinas na naroon mismo doon sa dokumento na nagkataon na ako ay nag-imbestiga noong 2012. Mr. Chair, Yes, go ahead, sir. ang sinasabi nitong resource person natin na dinidiscredit ko yung kanyang credibilidad. I am just reading all his cases filed against him. Okay? Inuulit ko lang. Okay? Eh, pinapangunahan mo kaagad ako. Sinasabi mo, didiscredit ko agad yung credibilidad mo. All right now. Yung sinasabi mong nawawalan dokumento, tinanong kita last hearing, where are these documents? Sinasabi mo wala. Tinanong pa kita kung sino yung confidential informant mo. Sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase kang resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh, Your Honor. Ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Your Honor, Mr. Chairman. Ganyan ang mga sinasagot mo. Your Honor, Mr. Chairman. The classified documents na piniresenta po ng vlogger na si Maharlika na napasa kamay nitong committee na ito po yung personal ko na under oath po in-identify ko. Itong mga dokumento na ipinakita noon ni Senator Bato de la Rosa, ito po yung nagtataglay ng aking pangalan at pirma. At doon din po sa dokumento na yon ay in-identify ng PIDEA na sasakyan ng PIDEA, na mga kawani ng PIDEA yung mga nandun at opisyal na sasakyan ng PIDEA yung naandun. Your Honor, yung mismong dokumento nagpapatunay. Yun po ay galing ng PIDEA. Kaya nga po nagulat ako nung lumabas po yun. Tinanong natin ang PIDEA kung galing sa PIDEA. Ano sagot na? Meron bang PIDEA rito? General Lasso. Yes, Mr. Lasso. Tinanong I asked you during the last hearing if there is such an existing document. And what was your answer, Mr. Lasso? Your Honor, there are no such documents in PIDEA. Oh, sino nagsisinungal? Sino nagsisinungaling? Di ba ikaw? Your Honor, hindi po ako sinungaling. Eh ano ka? Nagsasabi lang po ako ng totoo. You are a congenital liar. Base po doon sa aking personal na kaalaman noong 2012 bilang isang investigador. Senator Jingo, if I may. Your Honor. I have already made my peace about that particular document. Sabi ko, naniniwala ako sa PIDEA na wala yan sa kanilang files dahil wala talaga yan doon. Niwala ko. Pero ako ay naniniwala na yung papel na yan ay totoo. Based on my previous explanation. Andyan ng papel na yan. Ang tanong lang kung sino may hawak. Ako naniniwala ko. Based on everything that I have examined, nandyan yung papel na yan. Hindi lang alam kung sino may hawak ng papel na yan ngayon. Where is that alleged document? Where is Kasi ang nandito ngayon is photocopy? soft copy lang.
soft copy na So that is not pinapakalat. authentic, Mr. Chair. Ha? That is not authentic. Well, if we define authenticity as to the material, yung hard copy, then maybe masabi natin hindi authentic. Pero ano bang ibang word for that authentic na makapagsabi na yung isang soft copy ay totoo, which ako mismo roll na talagang totoo yan as far as I'm concerned. Andyan yan, pero soft copy nga lang andyan. Existing document yan na hindi makita ngayon. Hindi yan gawa-gawa lang. Mr. Chair, can we administer the oath on retired General Santiago, please? Will the CONSEC administer the oath? Comsec. Comsec. Sige lang, bago, habang hindi pa na-administer si General Santiago, ito Morales, makinig ka. Yes, Mr. Chairman. Ulitin ko for the last time, Yes, Your Honor. hindi mo talaga maalala yung confidential informant mo? Your Honor, pareho po tayong pulis. At napaka-importante po sa atin yung mga information galing po sa mga informer. Itong mga informer po, kapag lumalapit sa atin, ito yung karamihan po ng mga pinagmumulan natin ng trabaho. At kapag ito... Ulitin ko yung question, ay dagdagan ko yung question. Hindi kaya ayaw mo lang sabihin yung identity dahil nga meron tayong code of conduct between handlers and the confidential informants na kahit ano mangyari, walang laglagan dahil buhay ko ang nakataya. Hindi mo ba yan, hindi ba yan ang nasa isip mo? Gano'n na nga po, Your I'm Honor. not feeding, ha? I'm not feeding, pero ako bilang operative, hindi ko talaga ilalaglag, pero ikaw, ewan ko, bakit, so confirm mo na ayaw mong sabihin, alam mo. Gano'n na nga po, Your Honor. Oh, so, Mr. Chair, ganun Kasi pala. hindi po kakayanin ng konsensya ko, Your Honor, kapag kami nangyaring masama doon sa confidential informant. So ganito ngayon, at stake yung credibility mo, kredibilidad mo. Dahil you are testifying before this committee. Bakit hindi mo pa sabihin yung pangalan ng informant na yan? Otherwise, dudurugin ka talaga sa tao na masisira yung credibilidad mo dahil nga hindi mo masabi ang Your Honor. informant mo. Parang out of thin air, lumabas yan dahil wala kang informant na matuturo. Your Honor. Mr. Chair, if I may first. Yes, Mr. Chair. go ahead, Senator Jinggoy. Maliwanag na maliwanag po, Mr. Chair, na itong ating resource person ay nagsisinungaling. Bakit? Unang tinanong ko sa kanya nung nakarang hearing kung sino yung confidential informant niya, ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi niya kilala. Ngayon po, nung tinanong nyo siya, meron daw, pero baka masabit. Tama po ba ako? So, ibig sabihin, meron siyang confidential informant na ayaw niyang pangalanan. Ngunit nung nakarang hearing, sinabi niya sa atin lahat na hindi niya kilala. Di talaga napakasinungaling nitong taong ito. Your Honor, Mr. Chairman, Yeah. wala po akong sinabing hindi kilala. Hindi po matandaan. O hindi mo Hindi po iba po yung hindi kilala kaysa doon sa hindi matandaan. Your Honor, ito po, mahigit isang dekada na po itong kaso na to, itong pagkakaimbestiga ko. At itong confidential informant na nagtiwala ng information na nagdala ng mga litrato na nagtataglay na mga personalidad na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Base sa kanyang revelation, ito po lahat ay na-reduce doon sa kanyang deposition. Kaya nga, okay na yan. Pabalik-balik na natin narinig yan. Pabalik-balik na. Ang atin lang is, sino yung informant? Ako, kung ako nasa shoes mo, if I were in your shoes, na ganito na ako ngayon, na naiipit ako, well, talagang sasabihin ko kung sino yung informant ko. Kung alam ko kung sino yung informant. Your Honor,
kung natatandaan ko man, yung pangalan niya, hindi ko pa rin po talaga ipagkakaloob dahil po hindi kakayanin ng aking konsensya kapag may mangyari sa kanya. Your Honor. Well, I can give you the assurance that the Senate will protect him or her, kung sino man siya. Sige, huwag kang mag-alala. Sabihin mo, we will protect her. Hindi siya mapapaano. Sabihin mo lang pangalan. Your Honor, classic example na nga po yung ginagawa sa akin. Ako'y investigador lamang doon sa kaso. Hindi po ako akusado. Ngayon po ako po'y nakakaranas ng talagang sa aking pagkatao. Yung pakayang confidential informant. Ako nga po mismo, nano lang ako dito eh. Investigador lang ako, Your Honor. Tumanggap lamang po ako ng information. Andyan na tayo, Morales. Agent Morales, andyan na tayo sa sitwasyon na yan. Andito na lang tayo, lahat-lahat. Nangyari na yung mga dapat mangyari at hindi dapat mangyari. Pero your question is, your credibility is at stake here kung hindi mo maibigay yung pangalan ng informant. I am giving you a piece of advice. Sabihin mo na lang yung pangalan ng informant mo para hindi na masabi na gawa-gawa mo lang yan. Your Honor, hindi ko po hawak ang inyong pag-iisip. Ako po'y nandito dahil doon po doon sa paglabas ng dokumento na inilabas ng vlogger. Ako po ay sumulat sa PIDEA para magkaroon ng investigasyon upang patotohanan na wala akong kinalaman sa paglabas. At sabihin sa kanila na itong dokumento na ito ay ako yung nag-imbestiga. Tungkol po dito, ako po yung nag-imbestiga. Ngayon po, patungkol po dyan sa confidential informant na yan, ay patawarin niyo po ako. Kasi po, ito po yung hindi po kakayanin ng konsensya ko kapag may mangyari doon sa confidential informant na mahigit isang dekada na po na hindi ko siya nakita. Okay, ito may nakarating sa akin information galing from other former PDEA agents. Ayaw lang niyang humarap dito sa hearing. Sabi niya, alam daw niya yan dahil sila daw nakahuli nung informant na yan. Ako, just what I received, isi-share ko lang sa'yo. Ang pangalan ng confidential informant na yan, na naglaglag dyan kay Marcel Soriano, ay yung anak-anakan daw ni Marcel Soriano na ang pangalan ay Ian. Ngayon, yung Ian na yan, patay na. Patay na. So, ang hirap nito mag-trace kung sino yung mga tao na binanggit. Dahil puro patay na yung mga nagbanggit. Yung Ian na yan ay dating trabahante doon sa... Again, alam ko, lumabas rin ito sa vlog ni Maharlika, pero direkta pumunta sa akin yung agent, yung former PDEA agent, nagsabi sa akin. Pero I'm not taking his statement hook, line, and sinker. Kaya sinare ko lang sa'yo na iyan daw yung hinahuli na naglaglag dyan sa activities sa kundo ni Marcel Soriano. That's fair information. Hindi ako naniniwala. Kaya sinare ko lang sa committee na ito para for you to evaluate. Mr. Let's Chair, continue, Senator Jinggoy. Unless he names unless he remembers the name of his confidential informant, in my opinion, his credibility is zero. Mr. Chair, I would like to request the COMSEC to administer the oath on General Santiago. Yes, Comsec. Thank you, sir. Please raise your right hand, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Thank you very much, sir. Please take your seat. Thank you, COMSEC. Okay, Mr. Morales, noong nakarang hearing, if my memory serves me right, correct me if I'm wrong, nabanggit mo si former PDEA Chief, General Santiago, at pinuri mo pa siya. Correct? Yes, Your Honor. Ngunit, meron akong video, medyo, kung gusto natin palabas, na mismo si General Santiago ay kine-question ang iyong integridad. General Santiago, kailan po nakuha itong video na ito at bakit nyo sinabi na
his integrity is questionable. Mr. Chairman, Your Honor, magandang tanghali po sa inyong lahat. Medyo, because of my age, medyo hindi na ako as a matter of fact, hindi ako interesado sa hearing na to eh. Kaya lang, hindi na ako makapanood ng Netflix. Puro PIDEA leak. Sabi ko, teka, kaya nung imbitahan ako, sige, pupunta na ako riyan. Meron din isang nagpunta sa akin na sabi ko, without my knowledge, sabi ko, wag mo na akong idamay dyan. Yung pala, ini-record niya yung aming conversation, which he showed sa vlog. Yung si Cap Nino Barsaga ba yun? Sabi ko, wag mo akong idamay dyan. Nagulat ako, inilabas niya bigla dito sa YouTube eh. Ngayon, ang malalim kasi itong pinagmumulan ng problema ng PIDEA. Historical ang problema nito. Ang pinapalabas dito, kami mga sinungaling. Romy Enriquez, pwede Mr. Chairman, i-address ko si Romy. Ikaw pinapalabas mo, mentionin mo na akong Director General noon. O pagkatapos sinasabi mo, pababalikan ko kayo kung nakakaintindi kayo ng organization. Hindi ako nag-iimbestiga sa inyo. Meron legal service. Kung ano man ang resulta, nire-review ko yan at pinipirmahan ko kung approve, disapprove. Kung nag-appeal ka sa civil service at nakalusot ka, di buti sa'yo, good for you. Pero huwag mo akong sisihin na itatago nyo pa kung sino Director General nyo. Ha? Hindi, patapusin mo ko. You do not address me, address the chairman. Para matuto naman kayo ng protocol. Daldalan ngayon, daldalan dito, hindi nyo i-address ang chairman eh. Ha? Huwag nyo akong ituro na hindi ko alam. Noong time na yan, Mr. Chairman, ang tao ng PIDEA galing NARCOM. Iilan ng taon si General Abinido nag-organize yan. Out of the 1 billion pesos, minagastang 500 million, yung 500 million ginamit ni General Abinido para i-organize ang PIDEA. Para i-organize ang PIDEA. Yun ang minana ko sa kanya. Kaya nabuo yung PIDEA because of General Abinido. Ngayon, yung mga tao dyan, mga galing narkong, maramihang pulis, nag-issue ng... PC, sir. PC, INP. NARCOM. NARCOM. Pagkatapos, ang nag-issue ang ating presidente, former President Gloria Macapagal Arroyo, na i-recall lahat ang pulis. Alam nyo, natin sa akin, 100 persons. Karamihan, admin. So, ano ginawa ko doon? I grew up as an intelligence officer. How can you operate nationwide with 100 people? Kaya na-recruit dyan sila Romy Enriquez, si Agent Urales. Dahil we doon na 100 people, kaya forced to good kami na mag-recruit ng tao. Ang masakit noon, nakalustot daw siya. Ang sinisisi niya, mahina ang PIDEA. Di ba binanggit niya doon sa hearing dito? Kasalanan ng PIDEA, mahina yung nagre-recruit eh. Nakuha na siya, may kasalanan pa yung ahensya. Pagkatapos, nadesisyonan yung kanyang mga cases. Anong nangyari doon? Nag-appeal sa Court of Appeals. Nag-appeal sa Supreme Court. Sinasabi niya, mali. Ano ba yung mga tanga ba yung mga sa justices natin? Will that be acceptable to anyone here na yung palang mga justices natin, puro tanga? Base yun sa sinasabi niya. O pagkatapos may nagsabi pa sa akin, hindi naman abogado yan si General Santiago eh. With due respect sa mga lawyers dito, marami abogado eh. Ha? I grew up, hindi ako intelligence officer. I never had any formal, ayan, nandiyan si General Angkan. Wala akong formal intelligence training. Ba't mula tinyente akong hinahawakan ko puro investigation, intelligence? Name the Armed Forces units, Unified Commands. Tingnan nyo kung ano trabaho ko. Kung hindi ako operation intelligence, until I retire, nag-PIDEA ako intelligence. PIDEA is intelligence-based.
Hindi mo naman kailangan. Sinabi, kinwestiyon pa ni ex-agent Morales, si Derek Carion. Hindi naman chemist yan eh. Nakalimutan niya, ni si Derek was director ng laboratory service. Ang tao niya, yung mga chemist. So, porque hindi ka abogado, hindi ka na pwede. Ang tagal ko nag-handle ng cases. Hindi ako perfect one, nagkakamali rin ako, pero hindi po pwedeng i-insultuhin ka nitong mga tao na to. Ano ba naabot nyo? You may be somebody, but I'm everything. You may be something, but I'm everything. Based on my experience. Huwag kayong mga insulto ng kapwa nyo rito. Makinig kayo at irespeto nyo yung protocol. Before you speak, sasabayan nyo, humingi kayong permiso sa chairman. Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead, Jigo. You have the floor. Yeah, General Santiago, naging tao niyo ba itong si Morales? Nakasama ko nga yan. Ang problema, kaya pinapatingnan ko yung organization. Itanong natin sa kanya kung anong level siya doon sa ladder. Sa organization, may ladder yan. Kailan po kayo naging PDEA Chief, General? I was PDEA Chief from 2006 to 2010. During the time of President Jimmy? Gloria Macapagal-Arroyo. All right. You resigned in 2010. No, 2003 from the military service. No, from PDEA, General. Kasi iba na yung administrasyon. Dahil nanalo na si palitan na si President so you Gloria. resigned na? Nag-resign na po kayo? Kaya hindi, automatic naman yun. Courtesy because I was a political appointee. Courtesy resignation. I had to go. All right. Mr. Morales, kailan pumasok sa PDEA? 2009, Your Honor. So nag-abot po kayo? Yes, General. under my watch. All right. During the time na nagsama po kayo, na nakatrabaho niyo po si Morales, ano po ang pwede niyo sabihin sa integridad, sa trabaho ni Ginoong Morales? Alam niyo, Mr. Chairman, ako, Director General ako. Nandun sila. Nasa doormat sila eh. Doormat sila eh. As a matter of fact, within the IIS, nandun siya sa ibaba, investigador siya. Meron pa siya na, I think, nandiyan si Francia. Pero above Francia, there's somebody else. Pagkatapos, saka ka lang aakyat doon sa DG for Deputy for Operation, the classmate of our Honorable Chairman. Ang nagtataka ko, bakit he is all over? Ba't nandoon ka? Nilalampasan mo lahat ng tao. Sino? You're talking about Morales? Nakadiretso nga siya hanggang Malacanang daw eh. So he did not follow the chain of command? Yun ba ibig niyo sabihin? Walang chain of command na sinusundan. He's all over. Pagkatapos, tinira pa niya ako. Ang sinasabi ko noon, titirahin mo ko, meron tayong command group, Mr. Chairman. Ano po pagkatira sa inyo, General? Yung mga tungkol sa chemicals yan, ipahimkuan. Ang hindi niya alam, yung chemicals na destroy na yon, that was taken up during the conference of the command group, conference group, at the behest of the laboratory, the chemist. In-explain na wala nang gamit yan, pero po pwedeng dahil nag-offer yung kumpanya na kung ano yung diluted chemicals, bibili nila. So nagkonsulta ako. He's not a member of that group. Who was his immediate superior, General? Si Francia kamo? Sabi si Francia, hindi ko na sila matandaan. So wala kayong nung pumasok si Morales sa PDEA noong 2009, wala kayong hindi kayo nag-uusap, hindi mo siya kilala? No, I know him. I know him dahil kami yung Mr. Donut Group. Yung Mr. Donut, umupo ka ng mesa, lahat ng chismis sa buong Pilipinas, mapapakinggan mo. Kasama po siya? Nandun yung kanyang misis, hindi ko malam kung misis niya yun. Kaibigan namin eh. Kaya nung inirecommend, sila General Bobby Santiago, my deputy, recommended, inabsorb namin sila dahil talagang kailangan namin ng ahente. Wala kami talagang, good afternoon, Senator. Pwede niyo ba sabihin sa amin kung ano pagkakilala niyo rito sa ahenteng ito? Hindi nga, ang nangyari nga noon,
Dahil in-need kami, alam ko, investigador siya ng pulis eh, galing nga sa NAR Group, may experience. O di sige, nag-apply, dumaan sa process, na-approve. Na-approve, so nandoon siya. Ang pinagtataka ko, binanata niya ako, bandang huli, pinalitan si Gutierrez, pumalit si Gutierrez, binanata na naman siya si Gutierrez, tapos ako na magaling. Tapos, nawala si Gutierrez, pumalit si General Kakdak. May problema na naman si General Kakdak. Lahat kami may problema, siya lang ang tama. Pero magaling eh. Ang yung akala niya magaling siya, siya ang tama. Kaya kami, wala kaming karapatan lahat. Pero General, bago nyo tinanggap o nag-apply sa PIDEA itong si Morales, hindi nyo ba chinek yung kanyang background na na-drop siya sa PNP, na-dismiss siya sa serbisyo, na-suspindi siya, tapos na-drop na naman sa PNP? Ba, hindi ko na kuhan yun dahil nag-present siya sa recruitment group eh. So, ibig sabihin, he misrepresented himself. Hindi, Mr. Chairman, if I may. Ngayon lang ako nakarinig, nandito, ang daming military rito, pati si Chairman. Ano, Chairman, ang nangyayari if you are a wall? When are you dropped from roles? After 31 days ba? So, General Angkan? the chairman... Hindi na namin matanda. Pero automatically, pag ikaw nag-leave ka, nag-over ka, binibilang mo yun. Alam mong peligroso ka na, alam mong drop from roles ka, automatic. Hindi na kailangan sabihan ka, alam mong goodbye ka na. Alam naman natin yan, sir, na ang kasunod ng drop from roles is discharge from the service. Kung hindi mo maagapan, hindi ka makapag-report. Automatic yan. If you're drop from roles, ang succeeding is orders yan to be issued is talagang dismissal from the service. Yes, that is the process, Mr. Chairman. That's the process. Yeah. Pero alam mo, pag lumampas ka, alam mo na automatic, you're drop from Mr. Chair. roles. Yes, automatic. General, maliwanag na maliwanag dito sa kanyang PDS, nakalagay dito, have you ever been formally charged? Ha? Ang sabi niya, no. Pero, he misrepresented himself to the PIDEA dahil marami siyang kaso. Pangalawa, have you ever been separated from the services in any of the following, ano ito? Malabo na ba ito? Modes of resignation, retirement, dropped from the roles, dismissal, termination, end of term, finished contract, awol, or phased out in the public or private sector? Ang sinagot niya, no. Pero, he was dropped, he was dismissed from the service, from the Philippine National Police. Tinanong kita last hearing if you misrepresented yourself sa PDS mo na sinabit mo sa PIDEA na you were not dropped from the PNP role and was not dismissed and suspended. The PDS was made under oath. So malinaw na nagsisinungaling ka sa PDS mo. Dahil dito, maliwanag na sinabi mo na wala kang mga kaso. Sabi mo, no. Tapos dun sa mga, may tanong dito sa PDS, have you been separated from the service? Sinabi mo, no. O pero dito, natanggal ka sa serbisyo, meron ka mga kaso, you misrepresented yourself. O di sinungaling ka. Mr. Chairman, pwede sumagot. Your Honor, gaya po nung nasabi ko nung... But before we continue, pasensya ka na, Sir Senate President, ilang minutes ka na nakaupo dito. I failed to recognize you. Masyadong malalim yung iniisip ko eh. Pasensya ka na. I would like to acknowledge the presence of our Senate President, Senator Mig Suberi. Sorry, Your Honor. Maraming salamat, Mr. Chairman. I'll give an opening statement after the gentleman answers the queries of Senator. So, Senator Jinggoy, after that answer, we'll yield the floor to that Senate President. Go ahead, Agent Morales. Your Honor, na-comply ko po yung mga requirements.
Yung pong binabanggit ni Honorable Senator Jinggoy Estrada, ito po yung may mga pinabago sa akin ang PIDEA HRS nung panahon po na yon. Kasi may mga information po ako doon na hindi ko pa alam kung ano yung status noon. Ngayon, nung bago ako tanggapin ng recruitment committee, na-comply ko po lahat, pati nga po mga clearances eh. Ngayon po, kay ako po, nire-respeto ko po si Gerald Santiago. Agent Morales, klaruhin lang kita. Kung you misrepresented yourself, sigurado ako, yung mga taga-PDEA people will run after you and will charge you with fraudulent appointment or ano bang ibang fraudulent enlistment niya sa armed forces eh. Hahabulin ka talaga kung nag-misrepresent ka. I am sure, hahabulin ka. Your Honor, Mr. Chairman, no recruitment process, na-comply ko po lahat yung kaya nga po ako nagkaroon ng appointment. At ako po ay naging subject po ng background investigation ng PIDEA. Ang ano po niyan, ang PIDEA po, ang tumanggap sa akin. Yung sinasabi po ni Gerald Santiago na sinisisi ko po siya doon sa hindi po. Ako po, personal na ni-recruit ni Gerald Junicio Santiago. Ako po ay naglalakad sa Green Hills. Huminto po yung kotse sa harap ko mismo. Ang sabi niya sa akin, gusto mo mag-PIDEA? Sabi ko, sir, qualified po ba ako? Di ba board passer ka? Yes, sir. Oh, may barong ka. Sabi niya sa akin, yes, sir. Punta ka ron kay Wilkins. Alam mo yung Castañeda? Yes, sir. O, punta ka ron. Akala ko pa nga po kung sino po yung Wilkins. Yung pagdating ko nga po ron, yung po pala, yung superintendent ng PIDEA Academy. So, nung araw na yon, hindi na po ako nakauwi. Meron pong gentleman's course po doon na kinakandak. At yung Mr. po... Chair, if I may, the narratives of Mr. Morales is not germane to the question that I've asked. No, what I was asking is that did you misrepresent yourself when you applied for a position at the PIDEA? Because it is very clear in the PDS that you misrepresented yourself. Despite the Mr. fact. Chairman, Your Honor. Answer directly the question. Wala po akong represent, Your Honor. Kasi po, kinomply ko po yan doon sa PIDEA admin. Kinomply ko po yan. Yan pong mga hindi ko po alam yan na basta kinomply ko po yan. Kaya nga po nila ako tumanggap eh. To continue, Your Honor, Mr. Chairman. No. What did you comply, Mr. Morales? What did you comply? Wala. Dito sa PDS mo, ang sinagot mo at ang tanong sa'yo, have you ever been formally charged? Sinagot mo, no. Pero marami ka namang kaso rito. At inuulit ko, have you been separated from the service in any of the following modes? Resignation, retirement, drop from the rolls? You said, no. Di sinagot mo, no, maliwanag naman. Your Honor, yung nga po kinumply ko po, Your Honor. Tapos dito sa nakalap natin mga records mo, marami kang mga kaso. Mr. Chairman, normal po doon sa operatiba ang magkakaso. Why did you misrepresent yourself? Your Honor, wala pong misrepresentation dyan. Dapat sinabi mo, yes, you have been formally charged. Recording in progress. Mr. Chairman, Your Honor, ako'y nag-comply doon sa hinihingi ng PIDEA recruitment doon. General Santiago, you were PIDEA chief at that time. Kung nalaman nyo po na marami kaso po ito, na he misrepresented himself, doon sa pag-apply niya sa PIDEA, will you still accept him? Sino naman ang... kahit sino naman dyan, pag alam mo niloloko ko, ba't mo tatanggapin? Saka dalawa pa yan, idadagdag ko lang. Correct me if I'm wrong, Mr. Chairman. Ang kaso, dalawa, administrative, and the other one is criminal. Yung administrative, pwede kang makalusot dyan eh. Yung criminal, pag nakalusot ka dyan,
Pasasabihin mo, Juan, nakapending pa, hindi pa nare-resolve, maraming requirement ang criminal prosecution. As a matter of fact, pagka criminal prosecution, ayan, si Romy hindi pa nakapasa sa baryan. Pinantay ka na. Tapos pagtalo kayo sa akin dito, hindi ako abogado. Pagka criminal prosecution, kailangan dyan, it is always beneficial. Ang approach natin yan, benefit of the doubt is given to the suspect.